Maligayang pagdating sa alab ng kaalaman. Sa ating kwento ngayon, tuklasin natin ang isang kwento tungkol sa halaga ng iyong pagkatao. Isang tahimik na gabi, habang unti-unting lumulubog ang araw sa kalangitan. Isang batang lalaki ang naupo sa tabi ng kanyang ama. May pag-usisa sa kanyang mga mata at siya ay nagtanong, "Ama, magkano po ang halaga ng buhay ko?" Tanong ng batang lalaki. Ngumiti ang ama at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at makinis na bato. Iniabot niya ito sa mga kamay ng kanyang anak at sinabi, "Anak, kung nais mong maunawaan ang halaga ng iyong buhay, dalhin mo ang batong ito sa palengke. Kapag may nagtanong sa presyo nito, huwag kang magsalita, itaas mo lang ang 3 daliri mo." Bagamat nagtataka ang anak, sumunod ang bata sa bilin ng kanyang ama at nagtungo sa palengke. Sa paligid, abala ang mga nagtitinda, may prutas, gulay at iba't ibang paninda. Habang naglalakad siya, isang dalagang babae ang nakapansin sa hawak niyang bato at lumapit. "Ang ganda ng batong ito, magkano ito, iho?" Tanong ng dalaga. Nanatiling tahimik ang bata at itinaas ang 3 daliri. "$3? Bibiling ko na yan." Turing ng dalaga habang inilalabas ang kanyang pera. Nagulat ang bata at dalidaling tumakbo pauwi. "Ama!" Sigaw niya nang makarating sa bahay. May isang dalagang babae sa palengke na gustong bilhin ang bato sa halagang $3. Ngumiti ang ama at tumango, "Ngayon anak, dalhin mo ang batong ito sa museo." Kapag may nagtanong sa presyo, muli kang manahimik at itaas ang 3 daliri mo. Sa pagkakataong ito, mas naging mausisa ang bata at agad niyang dinala ang bato sa museo. Napapalibutan ng mga antigong bagay at mga likhang sining ang buong museo. Naghintay siya ng ilang minuto hanggang sa isang lalaking nakasuot ng makarang damit ang lumapit sa kanya. At nagsabing, "Binata, mukhang bihira ang batong yan. Magkano ito?" Muli itinaas ng bata ang 3 daliri. Laking gulat ng lalaki at nagsabi ang lalaki, $300? Isang pambihirang bato ito. Bibiling ko ito agad." Muling, napamulat ang bata at buong tuwang bumalik sa kanyang ama. "Ama, isang lalaki sa museo ang gustong bilhin ang bato sa halagang $300. Ngumiti muli ang ama at sinabi, "Ngayon anak, dalhin mo ito sa pamilihan ng mga mamahaling bato." Sa sobrang pananabik, agad na tumakbo ang bata patungo sa isang tindahan ng mamahaling bato. Pagpasok niya, isang matandang tindero ang nakapansin sa hawak niyang bato. Nagulat ang matanda, lumapit siya at halos hindi makapaniwala at nagsabi, "Diyos ko, matagal ko nang hinahanap ang batong ito." Halos nanginginig ang kanyang tinig habang nagtatanong, "Magkano mo ito binibenta, iho?" Muli, ang bata ay walang sinabi, itinaas lamang niya ang kanyang 3 daliri at napanganga ang matanda. $30,000? Babayaran ko ito ng $30,000, ang sabi ng matanda. Halos hindi makagalaw ang bata, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Agad niyang dinala ang bato pabalik sa kanyang ama. Habol ang hininga sa matinding kaba at pananabik. "Ama!" Sigaw niya, "May isang matandang lalaki sa pamilihan ng mamahaling bato na handang magbayad ng $30,000 para sa bato." Ngumiti ang kanyang ama, marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng kanyang anak at sinabi, "Nakita mo ba anak, ang parehong batong iniisip ng iba na $3 lang ang halaga, ay nagkakahalaga pala ng $30,000 sa tamang tao." Ang bato ay hindi nagbago, ang nagbago lamang ay ang mga mata na tumitingin dito. Ganon din sa buhay ng tao. May mga taong makakakita sa iyo na wala kang halaga. At may mga taong kikilalanin ang iyong tunay na halaga. Ngunit nasa iyo ang desisyon kung saan mo ilalagay ang iyong sarili. Huwag kang manatili sa lugar na hindi ka pinahahalagahan. Hanapin mo ang mga taong tunay na nakakaunawa sa iyong halaga. Tinitigan ng bata ang batong hawak niya. Ngayon hindi na isang simpleng bato ang kanyang paningin dito. Napagtanto niya na higit pa ito sa isang mamahaling bagay. Isa itong aral na dadalhin niya habang buhay. At sa araw na iyon, hindi lang bato ang kanyang bitbit pa uwi, kundi isang mahalagang aral tungkol sa tunay na halaga ng buhay.
Sana ay may napulot kang aral mula sa kwentong ito at magamit mo ito sa iyong sariling buhay. At tandaan, lagi kang bumangon at magpatuloy. Kung nais mong ibahagi ang kwentong ito sa iba, paki-like and share ang video na ito. Maraming salamat po.